Yan, so Ma'am Beth, nandito na tayo sa second part ng ating tutorial kasi kung tutuloy-tuloy natin, medyo mahaba kasi yung pagtuturo. Ano? At yung nga po, tayo ay nagtuturo nga po dito ng strategies kung paano po tayo makakapag-build ng mga assets dito sa Planeta X dahil yan po ay nabebenta. No? Yan po yung ginagawa naming mga pioneers, talagang tinutuklas namin kung saan tayo makakakuha ng mas maraming income. Ano? Na. Ayan, so sa part 2 natin, ang ituturo naman natin ay kung paano po ang mag-build ng meta mode o yung M3PE mode na very popular po yan na kailangan sa pag-upgrade ng facilities. Ayan, so una ipapakita ko po muna yung mga requirements bago tayo pumasok sa actual na pag-fuse o pag-build ng ating pong meta mode. So share screen po tayo para makita niyo po kung bakit napakahalaga ng meta mode. Dahil yan po ang kakailanganin natin para po ay magkaroon tayo ng mas maraming energy. Especially doon sa may mga facilities na Ayan, una ay titingnan muna natin ito. Ayan. Kung bakit ay kailangan natin si M3PE mode. So makikita niyo po dito, ito po yung pag-upgrade ng facilities. Lalo kung may mga facilities na kayong matataas kagaya ng rare at legendary, ay napakarami pong ma-generate nito na energy, especially pag meron siyang territory na uupuan. Kaya yan po yung ginagawa ng marami ngayon, marami po na mga players natin para mas marami yung energy. Kasi yung energy po talaga ang in demand sa loob ng laro. Kasi si energy ay marami pong pinaggagamitan. Mamaya isa-isahin po natin kung saan ba ginagamit yung energy na yan. So mapapansin nyo dito, ito na po yung unang paggagamitan ng energy natin. Pag tayo po ay nag-build o nag-upgrade ng facilities natin, either outlier man yan, common man yan, rare man yan, uncommon o kaya legendary, ay ito po yung mga kailangan natin. So ang tawag po doon, pag hindi pa siya na-upgrade, ay level 1 facility. Kaya nakita nyo po doon, level 1 facility sa taas. Then ang kakailanganin po nito, para po ma-upgrade siya, ay kailangan natin ng Astro Credit na 1,000 o 1,000. So nakita nyo kanina, nagsalang po ako doon sa GWS para ay makapag-produce po siya ng Astro Credit yung waste na na-collect po natin doon. Then dito na po kailangan si energy kasi kailangan din po ito ng 100 na energy. Okay, Sir Paul? Yan, okay lang po, Sir. Yan. Kailangan na po ito ng 100 na energy. Ito na po yung isang paggagamitan ng energy natin. Then, nandito na po yung dalawang famous nating mga assets na requirement dito, yung pong M3PE mode na napakahirap pong makuha niyaan. Dahil marami po ang required asset na susunugin mo o bubuin mo para ka makapag-generate ng M3PE mode. So yan po yung gagawin natin kasi nakumpleto ko na yung mga requirement. At of course, kailangan po ng dalawang blueprints. So maganda lang dito pag ginawa natin ito at nagkaroon po tayo ng kumpletong requirement para makapag-generate nga po ng o makapag-upgrade po ng facility. Pag nakuha po natin yung level 3, kasi nga po ay random po yan, hindi lang po level 2 yung makukuha natin, pero pag yung naswertihan, pwede natin makuha yung level 3. Ibig sabihin, yung energy na pinoproduce po ng ating facility, kung level 2 ay magta-times 2 po siya. Magta-times 2 po yung mag-generate ng energy, at pag level 3, of course, magta-times 3.
So congratulations po sa mga nakakuha ng level 3. Ayan, marami na po sa unit team ang nakakuha niyan. So yun po, mas marami pong energy ang makikreate niya. So ngayon, ano naman ang requirement ng M30E mode? Bago tayo pumunta dito, ito muna yung pinakita ko sa inyo kasi dito po kakailanganin yung M30E mode natin. Dito po kailangan talaga, dalawa ang kailangan nito. Napakahirap po makuha nito. So, ang requirement naman para makuha natin yung M30E mode na yan, na bio mode, yan po yung pinakamahal na bio mode natin, ay ito naman siya. Ayan. So, madugo ito. Ibig sabihin, napakaraming requirements para makapag-fuse tayo ng M30 mode. So, kailangan po natin dito ay 3,000 Astro credits. So, nakita nyo po, napaka-useful na naman po ng ating ways na isasalang doon sa GWS o sa Global Waste System para makaipon tayo ng 3,000. Marami-rami po yan. 3,000, lalo kung iilan lang yung account niyo. Kaya po ang ginagawa kong strategy dito ay yung multiple account, siya po ang taga-collect ng mga waste. Tapos yun po yung sinasalang ko po doon sa GWS para mas mabilis na makapag-create ng 3,000. Then kailangan po natin ng outlier bio mode na 75. Imagine mo po yun, napakarami. Kung kaya, kung mapapansin nyo po ay may dalawang account ako doon, yung account 2 at account 3, na doon po yung tagasalang ng waste na maximum 350 o 14 times na pagkiklaim dahil yun po yung nag-iipon po ng mga biomodes na kailangan. So imagine mo po yun, 75, bago ka pa makaipon ng 75 kung ilan yung account mo, di ba? Matagal. Then, kailangan din po ng 57 common biomodes. Yan, 57 pong kailangan na common. Then uncommon, 38. Tapos ang rare naman po ay 19. 19 na rare at legendary 8. At of course, nandito na yung pangalawang paggagamitan ng energy, 100 din po ang kailangan. Yan, 100 din. So yan po yung gagawin natin ngayon kasi naipon ko na yan. Naipon ko na yung mga requirement na yan. So paano naman po natin tayo mag-fuse niyan? O paano tayo mag-create niyan? So papasok na po tayo doon sa main account. Ayan, yung main account na po papasokin natin. Okay. So, aalis muna tayo dito dito sa count 11 pero babalik tayo dito kasi dito ko po ilalagay yung mga rovers na nakuha ko doon sa pagbili ng mga Digipack mamaya. So, kukunin ko lang muna yung wallet address kasi papasa natin yan mamaya. Then, lipat na po tayo sa account 1 o doon sa aking main account. Ayan, so makikita niyo po yan, napakaraming account po yan. So nasa 49 po yan, 49 account. 40 po yung sa akin, itong 46, 47, 48, 49 sa mga leader po yan na may nahihirapan nga po mag-team ng kanilang mga asset. Kaya pinagkatiwala nila sa akin para ako yung mag-claim para sa kanila. Pero yung main account, yung account talaga natin ay 40. Sa akin lang po ito, pero po yung sa kay Sarita, kay Marisa. Yan po yung mga taga-kolekta ng waste. Kaya mabilis po ako makaipon ng 3,000 na Astro. Kasi taga-kolekta sila. Tapos yan ay sinasalang ko lang po yan doon sa GWS. Yan. So, account 1 tayo papasok. Pero, I suggest po kung magmumultiple account kayo, kaya kailangan ng malakas-lakas po talaga yung cellphone ninyo. Matibay-tibay kasi nga po ay rin po yan. Talagang alam ng mga players natin yan. Bibigay din po kasi ang cellphone pag sobrang dami po yung account na ilalagay natin.
So ito yung last na binuksan natin kanina, account 3, kung saan tayo nagsalang ng ating mga biomodes tsaka ng Astro Credit. So lilipat tayo sa main account. No? Yan. Main account. Okay. Tapos log out muna tayo dito. Disconnect. Then play now. Mission control. Ayan, ito na po yung ating main account. Kaya mapapansin nyo po doon sa taas, ay meron na po akong 3,742 na Astro Credit. 3,000 po ang mababawas po dyan. Ayan. At meron na po tayong 682 na energy. 100 po ang mababawas dyan. Pero mamaya mag-claim po tayo dito. Claim all po. Para naman sa pagbili ng GGPack. Kasi ay 950 pang kailangan natin doon. So mamaya i-claim po natin yung laman nito. So, ang gagawin natin ay pupunta po tayo dito sa may dito sa Eternal Lab. Eternal Lab din po kung saan po nagsasalang ng ating pong MetaMode. Yan. Enter. Then Biomode. Andun siya sa baba. Di ba pag tayo po ay nagbo-burn ng waste para makakuha ng mga biomodes dito sa taas, sa refined waste. Ngayon, pag tayo naman mag-fuse ng ating pong entity mode o para mag-generate ng meta mode ay dito yan, yung pangalawa. Ayan, so kita nyo po dito, nandito rin po yung mga requirements. Ayan, so 3,000 Astro Credit, meron tayong 3,742, so pasok po siya. Outlier Biomode, meron tayong 111, pasok din po siya, may 75 po mababawas. Common Biomode, 57, may 78 po tayo. Uncommon Biomode, meron po tayong 48, 38 pong mababawas. Rare Biomode, ayan, 19, so eksakto lang po siya, 19. Legendary ay 8, so 8, nakompleto din po. At yung Energy 100, so 100 din po yung mababawas dun sa 682. Meron tayong 682. Then, if you fuse na po natin. Fuse. Confirm. Ayan. So, okay na siya. Ayan. Okay na siya. No? Balik tayo sa mission control para makita natin doon sa manager. Makikita po natin yan sa manager. Ayan, nandito po siya. Ayan, dito sa Eternal Lab. Ayan. Pero ito po, mahaba-haba po ang aantayin natin dito. Ito po ay 5 araw. hindi po kagaya ng pagsasala ng Biomode at ng Astro na 6 hours lang. Ito po ay 5 araw. Kaya nga po ganun siya kahirap makuha. Bukod sa ang dami mong ikukompletong mga requirements, tapos 5 araw siya bago natin siya makuha. Yan. So, yan. Umandar na po yung oras. Tapos yung isa naman, dahil nga ay nakapag-upgrade din po tayo ng facilities dito kasi meron po tayong rare na territory na nabuo. So nandito rin po yan sa may Newland. Ayan. So nakita nyo po 37 siya. Supposed to be 36 lang kasi nga ang isa po dyan ay upgrading na po yan ng facility. So titignan natin kung ilang araw pa. Ito naman po ay 7 araw din. Ayan, ganun din po katagal ang pag-upgrade ng facility, 7 araw. Ayan, pupunta tayo sa order. Ayan, kita niya ha. Ayun, 3 days pa. Meron pang natitirang 3 days and 19 hours
Sana ay level 3 makuha natin. Kasi nga, ay nako, ang dami po rin makukuha na yan. Makukuha na energy yan. Lalo't ay may nakaready akong area territory na uupuan sa kanya. Kaya yan po yung in-upgrade ko kasi nga, ang ano po kasi, ang rare facility ay every 12 hours po siya mag-generate ng energy. Every 12 hours. So sa isang araw 2 times na makakapag generation ng energy. Not unlike yung ating pong solar grid o yung outlier, yun po ay every 24 hours. So kalahati nito. So mas mabilis ito ng 12 hours. Mas mabilis siya. Then, ang gagawin natin dito ay i-claim ko po muna para ma-complete kasi 582 na lang siya. Ang kakailanganin po natin sa pagbili ng GG cargo drop ay 950. So, i-claim ko po muna ito. At pupunta ulit tayo dito sa Newland. Tapos, check natin kung ilan na yung generate niyang energy. So parang kulang. Ang kailangan ko dito ay 368 kasi ang kailangan ay 363 pa lang siya. Tingnan ko kung alin pa dito yung, kung hindi ay papasahan ko na lang. O kaya ay kulang lang siya ng kulang lang siya ng, ano ba ang kulang nito? 63. 5 lang ang kulang niya. Siguro ay bibiling ko na lang yung 5 kasi nga ay umaandar na kasi yung ibang kung kukunin natin magbaback to na naman sila. Ayan, so 3 hours pa po yung susunod. Ayan, so ito na muna ay i-claim natin Ayan. So pag nakikita niyo po yan, ito po yung main account ko. Kung makikita niyo po puro facilities po siya. So dito po magagamit yung ating pong tinatawag na avatar na Thomas Cook. Kaya nga po si Thomas Cook ay napaka-importante pong avatar noon. At yung nga po yung isang nakuha natin kahapon nung bumili tayo ng nandito po yan. Pero meron na pong may order niyan. Yung aking Thomas Cook tsaka yung ating Lily Pride ay meron na pong nagpa-reserve sa akin yan. Kaya ayan, sa resources. Ayan kita niyo may blueprint pa dyan. Ay, nasa pala siya. Collectibles. Ayan, so yung pong mag-airdrop sa katapusan, kung mapapansin niyo po, ito po, yan pong gold badge na yan. Yan, monthly may airdrop po yan. Yung Lucky Cat NFT na yan, may airdrop din po yan. Yung GWS, meron din pong airdrop yan na 1,000 ways every month din po yan. Tapos, si Net Empire, wala pa. Wala pang binibigay. Tapos si G. Ito pa lang si GG. Ito pa yung huli na wala pa. Ito pa lang si Net Empire. Ano na nga ba yung binigay na drop nito? Metashare. Yan, Metashare ng Net Empire Metashare. Na yung pinakamarami pong nakukuha diyan sa ating sa atin pong X Foundation. Tapos itong nakikita nyong dalawang yan naman po ay si Morning Lily. Ayan, yung dalawang yan na robot na yan, ang gamit po niyan, pag kayo po ay maraming drones, maraming rover, at pag binan nyo po ito, yan po ay claim all din. Kaya kung napansin nyo, kung hindi ko lang po napakita kanina kasi wala na-claim ko na kanina umaga, so claim all din po yan. Kung meron man po kayong 10 drones o ilang rover. Pag meron kayo nito, claim all po yung isang gas fee. Yan. Then si Thomas Cook, yan po yung sinasabi ko sa inyo, kung puro facilities na po yung tiles ninyo, napuno nyo na po yon, instead na i-claim nyo po siya ng isa-isa at bawat claim nyo po may gas fee po yun na matik, pag meron po kayong avatar na si Thomas Cook, claim all po yan ng 36 tiles, one lang po yon. Isang gas fee lang po tayo.
So yan po, ito po yung mga aabangan natin sa susunod. Diba, nabili na si ano? Ay, hindi pa. So, andito naman si Lily Pride. Nakita niyo po yung babae dyan. Itong babae na ito, baba ng robot. Yan, si Lily Pride po yan. Siya naman po, yung i-burn natin halimbawa ay may 36 tiles na kayo at gusto niyo magsalang ng maximum 350 na waste para doon sa pagkuha ng mga biomodes. Ano? So yan naman po yung i-burn natin para isang gas lang din po. Ibig sabihin, claim all din po kayo ng biomodes. Ano? Si Net Valentine, antayin natin kasi isa rin po ito sa mahal na avatar. Mahal din po yan kasi yan ay nakalink po yan dito kay Net Empire Genesis. So wala pa po siyang paggagamitan sa ngayon pero isa po yan sa pinakamahal din po yan, yung si Net Valentine. So yan po yung mga kailangan natin. I hope na nag-take down note kayo kasi nga po itong tinuturo ko ay strategy po ito para ma-maximize po natin ang paggamit ng gas fee. Kasi nga po pag isa-isa po tayo mag-claim sa mga biomodes na yan, ay gas fee po yun na isa-isa rin. Ano? Kaya yun po yung gamit ng mga avatars na yan na pinaliwanag ko para ay makasave po tayo ng gas fee para mas malaki po yung maging income po natin. Ano? So, i-claim po muna natin yung ating pong claim all po muna. Para naman doon sa bibili nating GG pack. Ayan. Pero kukulangin siya ng 5 kasi 950. Tumaas na kasi lately kasi ay 900 lang ito. Ngayon tumaas na. 950 na. Pero panalo naman pag nakakuha kayo ng mga important na mga avatars na yan. Yung mga binanggit ko. Yan. So balik tayo dito sa Newland tayo papasok. Tapos claim all. Ayan. Ito po yung gamit ni Thomas Cook, yung may helmet. Yung 36 tiles na yan, isang claim lang po yan pag meron kayong ganong avatar. Napakamahal po no, nasa 60 matic po yan pag pupunta kayo sa OpenSea. Ganun po siya kamahal. Yan. So claim all. Confirm. Okay. So yan na po yung ating pong part 2, yung pong pagsasalang nga po ng ating meta mode para sa gagamitin nating upgrading facilities. Yan. Dito po muna yung ating part 2 tapos yung part 3 ay yung pagbili na po ng ating GG pack. Ayan. Okay, Ma'am Beth, baka may question sila dito sa part 2 natin bago tayo pumunta sa part 3. Kasi ay hati-hatiin natin para hindi masyadong mahaba yung record natin. Lang ha. Tayo ipopost natin si Ma'am Beth kasi ay nakalock po siya.